at bukas na puso at isipan na handa pong tumalima sa inyo pong mga pagtutuwid at sa inyo pong mga ipinag-uutos. Dahil alam po namin, Panginoon, ang bawat salita na ito ay magiging kalakasan po ng aming buhay pananampalataya sa ikalalago po namin upang kami po ay maging mabungang mananampalataya sa iyo pong kaluwalhatian. Ngayon pa lang pinagpapasalamat na po namin ang katagumpayan ng iyong salita sa umagang ito. Sa iyo po ang papurit pasasalamat, Ama. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Check. Naririnig niyo po ba ako? Okay. Sa likod po. Parang kailangan nating medyo itaas po kaunti. So Hebrews chapter 1 verse 4 to 14. Ito po yung tinatawag natin na part 2 ng ating sermon series on the book of Hebrews. At paalala lang po, ano po ang Book of Hebrews? Ang Book of Hebrews po ay liham ng isa pong may akda na di natin nakikilala kung sino. At ang liham pong ito ay theological, no? Ibig sabihin, ito po ay nagtuturo patungkol sa Diyos. At ang liham pong ito ng Hebrews ay sinulat sa mga mananampalataya noon na mga Hudyo o Hebreo. Specifically, ito po ay sinulat sa mga mananampalataya na mga Hebreo. Alam po natin na yung early church is composed of two categories o dalawang grupo ng tao, yung mga Hentil, yung mga hindi po Hudyo, at yung mga Hudyo. So yun pong ating liham na ito na isinulat ng isang unknown author ay theological book siya na nagpapakilala sa Panginoong Jesucristo sa kanyang pagiging higit sa lahat, no? Dahil maraming mga Hebreo na nakakaranas ng pag-uusig nun sa kanilang Kristiyanong pananampalataya, ang natutokso na bumalik na sa kanilang lumang pananampalataya. Kasi ang hirap ng persecution eh. May tendency na sila yung mag-compromise, talikuran na yung kanilang Christian faith, and they go back to their Judaistic na mga paniniwala. Kaya sinulat yung Book of Hebrews para makita nila yung supremacy o yung pagiging higit sa lahat ni Kristo at sila'y mapalakas sa pananampalataya. And last week, yung ating pong unang pangangaral sa Book of Hebrews ay binigay po yung general theme. Ano po yung pangunahing pong tema sa aklat pong ito. At yun ang pagiging higit ni Kristo or supremacy of Christ over all. Ngayon po ay meron tayong bagong pag-uusapan patungkol po dito, no? Nung panahon po na naisulat ang liham na ito ng Book of Hebrews, meron pong kumakalat na bulaang katuruan. This week lang po, nasa Davao ako. Pababa pa lang yung aeroplano, kita mo na yung, alam natin yung, ano tawag doon? Yung bagong Jerusalem ni Kibuloy. Ang laki. At maraming naniniwala sa maling katuruan. Kagaya ng mga panahon natin ngayon na maraming maling katuruan, bulaang tagapagturo. Nung panahon po na naisulat ang Hebrews ay merong kumakalat po na isang uri ng false teaching. Ito po yung tinatawag nating pagsamba sa mga anghel. No? May mga Hebreo po noon na mga Kristiyano na nililin lang sila patungkol sa aral ng pagsamba sa mga anghel. Mababasa natin sa Colossians 2:18, magkalapit po yung date ng pagkakasulat nito, na si Paul mismo nagsabi, he is attesting to the truth na may problema ng false teaching noon about sa pagsamba sa mga anghel. Nakakalungkot po, di ba tayo? Sino dito mga taga-Cagayan? Taas ang kamay. Taga-Arbasa. Tuwing kailan ng piyesta ng Cagayan? January. Ano yung isinasayaw-sayaw nila doon? Yung imahe ng? Sino si San Rafael? Hindi yung kapitan natin, ha? Sino yung Rafael? Yung anghel. So hanggang ngayon, meron pa din ganyang klase, no? Nagmamanifest pa din yung false teaching na ito. Kinakarakol nila, sinasamba nila yung anghel, and this problem existed ng panahon ng Hebrews na naisulat ito. Wala pong bago na maling katuruan, nire-repackage lamang siya. At ito yung problema po doon sa iglesia ng mga Hebreo na naging Kristiyano, may mga bulaang tagapagturo na tinuturo sa kanila ang pagsamba sa mga anghel. Ito po ay maaring nakopya nila kasi yung mga Hebreong ito nakatira na sa mga lipunan ng mga Griego o yung mga Hellenistic society po kasi yon. Di ba yung mga Greek
meron silang concept ng lesser gods. Meron silang Diyos na si Janus, si Venus, si Mercury. No, parang ganun yung nangyari sa mga sinaunang Kristiyanong ito na may mga Judaistic roots. Sinamba na din nila si Michael, si Gabriel, si Raphael, si Uriel, yung mga anghel. So ito po yung false teaching na sinasawata ng nagsulat po ng Hebrews upang ipakita na wala pong pangalan sa silong ng langit na mas higit maliban sa ating Panginoong Jesucristo. No? And today we would further meditate on the glorious truths about the supremacy of Christ among the angels. 4 na po. Yung supremacy ni Christ when it comes to the proclamation. Pangalawa, preeminence. Pangatlo po, permanence. At ika-4 po ay privilege. Hihimay-himayin po natin. Balik po kayo sa inyong Bible. Verse 4 to verse 7. Ano pong sabi ng verse 4 to verse 7? Ito po yung supremacy of Christ over angels through His proclamation as the Son of God. Sabi po sa verse 4 hanggang 7, having become as much superior to angels as the name He has inherited is more excellent than theirs. Verse 5, for to which of the angels did God ever say, you are my son, today I have begotten you? Or again, I will be to him a father, and he shall be to me a son. And again, when He brings the firstborn in the world, He says, let all God's angels worship Him. Verse 7, of the angels, He says, He makes His angels winds, and His ministers a flame of fire. Pansinin niyo po, ginamit yung word na become. No? Ginamit yung word po na tinatawag po natin na become or naging sa Tagalog. Hindi po ibig sabihin nito na si Kristo ay nilikha. Yung ibig sabihin po nung become dito ay nakilala siya bilang ano. Tingnan niyo yung question, series of questions dito nung author ng Hebrews. Sinasabi niya diyan, meron bang tinawag na anghel na kanyang anak? Wala. Yun yung unang-unang diskurso o tanong po ng writer ng Hebrews. Kung mapapansin nating lahat, yung kanyang mga tanong leads us to the conclusion that none of the angels was called by God as His children. Si Kristo lang ang tinawag na son or anak na nagpapakita na siya ay higit sa mga anghel. Si Jesus po ay hindi nilikha. Hindi porket may father, may son, yung father, nilikha niya yung son. Hindi po. Pag binasa niyo ang Colossians 1:17, no? Ang ginagamit lang po yung term na father and son as their relationship. Pero hindi po si Jesus nilikha ng Father because Jesus is already existing according to Colossians 1:17. Umpisa pa lang, from the eternity past, magkasama na ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. No, hindi porket tinawag po siyang son ay nilikha siya. Hindi po. Pero ang punto po dito na dapat nating makita, wala ni isang anghel na tinawag ang Diyos na kanyang mga anak. Maliban lang sa Panginoong Jesucristo na tinawag niyang anak. Alam niyo saan kinuha ng author yan? Sa Psalm 2, tsaka sa Psalm 2 Samuel 7:14, na kung saan yung pong talatang iyon ay yung pagpapahayag ng Ama ng pag-ibig niya at tipan kay Haring David. At remember, si Haring David is a foreshadowing of Christ. Siya ay larawan ni Kristo. Wala pong ibang tinawag na anak, maliban sa Panginoong Jesucristo, ang mga anghel na malapit sa Kanya, nagbabantay sa Kanyang trono, no? Sumusunod sa Kanyang utos, kailanman ay hindi niya kinilalang mga anak. Ngunit ang Panginoong Jesucristo lamang ang tinawag niya bilang Kanyang anak. Yung author natin, he quoted from Psalm 2 and 2 Samuel 7:14. At sabi sa Luke 1:32-33, itong pong sinasabi ng Ama patungkol kay Haring David, ito po ay itinutuon sa Panginoong Jesucristo. No? Ang Panginoong Jesus ay higit sa mga anghel pagkat siya lamang yung tinawag na anak ng Diyos. Alam niyo po, yung mga anghel in verse 6 ay inutusan na sambahin ang Panginoong Jesus. And remember, ang pagsamba, tinanong sa akin to ni Caleb sa GC, hindi ko lang nasagot eh. Ang pagsamba ay yung pong tinatawag po natin na pag-awit. No? Pag sinasamba mo
yung Diyos sa pamamagitan ng pag-awit. At inutusan ng mga anghel dito na awitan at sambahin ng Panginoong Kristo. Libo-libong anghel ang lumitaw sa harap ng mga pastol nung pinanganak ang Panginoong Kristo. Kaya, this shows na yung mga anghel ay hindi po yan mas mataas sa Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus po ang pinakamataas sa lahat, maging sa mga anghel, pagkat walang anghel na tinawag na kanyang anak maliban sa Panginoong Hesus. At dito po tayo mababless. Dito po tayo ma-encourage. Galatians 3:26. Anong sabi doon? Ang turo ni Pablo, yung mga nanampalataya kay Kristo ay magiging anak din ng Diyos. So, di ba, sabi doon sa mga talatang nabasa natin, kay Elder Rickson yun, preach na, no? Naalala ko yun eh. No, what is man that he is mindful of us? Tapos yung mga talata po, alam ko kay Pastor Boy yun, na sabi doon, we are made a little lower than the angels. Ang context po noon, in power, in capacity. No? Yung mga anghel, malalakas yan sila. Hukbo-hukbo nga yung tinatalo eh. Kaya mas mahina tayo sa kanila sa bagay na yon. Pero pagdating sa katatayuan, mas mataas tayo sa kanila bilang mga anak ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos, bakit tayo naging anak ng Diyos? Dahil nanampalataya tayo kay Kristo. Kaya si Jesus is superior among the angels. Why? Because He is called as the Son of God. At ngayon, ma-realize mo ito. Mag-encouragement to sa'yo. Ikaw na nampalataya kay Kristo ay naging anak ng Diyos. Kaya bakit ka mag-aalaala sa iyong buhay? Kung ang iyong ama ay ang makapangyarihang Diyos, dahil kay Kristo, na anak ng Diyos, bakit ka mag-alaala sa iyong buhay? Dahil ang ating Diyos na pinaglilingkuran, kinikilala ang ating Ama, ay tapat, makapangyarihan, kailanpaman. Yun po yung maging comfort sa atin. Through Jesus Christ, you become a son or daughter of God. Una pong punto yun, ng pagpapakita ng supremacy ni Christ among the angels. Siya yung Son of God. At kung may faith ka sa Kanya, you will be a child of God. Unang puntos. Verse 8 to verse 9, basahin po natin. Verse 8 to verse 9. Sabi sa verse 8, but of the Son, He says, your throne, O God, is forever and ever. The scepter of uprightness is the scepter of your kingdom. You have loved righteousness and hated wickedness. Therefore, God, your God, pansinin po natin yun. Therefore, God, your God, has anointed you with the oil of gladness beyond your companions. Hindi lamang po ang Panginoong Kristo ay superior o mas mataas kaysa sa anghel dahil siya ay anak ng Diyos. Dito po ay ipinahayag yung kanyang preeminence bilang hari ng mga hari. Yung trono niya ay mataas sa lahat po ng trono, lahat ng hari, lahat ng Panginoon sa mundong ito. He is the King of Kings, kaya superior siya among the angels. Alam niyo saan kinuha yan? Psalm 45 verse 6 to 7. Yung binasa natin yan, pag nakikita niyong may ganon sa Bible ninyo, anong tawag doon? Apostrophe. Pag may apostrophe, ibig sabihin that is quoted. O yan po ay nabanggit na sa ibang bahagi pa ng Biblia. Ito po ay galing sa Psalm 45 verse 6 to 7. And this is a wedding song. Ito po ay inaawit sa mga kasalan ng mga hari na probably from the line of King David. At sabi ng mga commentaries, no? May kakaiba sa talatang ito. Kasi yung hari, tinawag na God. At yung pong magbibigay ng basbas ay tinawag ding God. Pansinin niyo, ano sabi doon? Sa binasa po natin kanina, therefore God, your God, has anointed you. Ito ay kanta para sa mga hari, pero bakit ginamit noong composer, tinawag yung hari na babasbasan, ikakasal bilang God, at yung magbabasbas ay tinawag ding God. Ito ay pagpapatunay lamang na ang Panginoong Kristo ay Diyos, at higit sa pagiging Diyos, siya po ay hari ng mga hari. Pinapakita po dito na ang Panginoong Kristo, ang kanyang supremacy over the angels,
dahil siya ang nakaluklok sa pinakamataas na trono. At ito po ay nag-i-encourage sa ating pong pananampalataya. Napakagulo ng ating bansa. Imbes na ang tutukan ay ang mga problema ng ating bansa, tinututukan ay politika. Bangayan dito, bangayan doon, impeachment dito, investigasyon dito. Yung bansa po natin ay napakagulo. And this encourages us. Kasi mga political leaders natin may fail us, pero tandaan natin, yung tunay po na ating hari ay nakaluklok sa pinakamataas. And He is in control of everything. At minsan po, yung nagiging leader ng ating bansa, sinisisi natin eh. Pero sa totoo lang, pag tinignan natin ang ating sarili, pag tinanong natin ang ating sarili, sino ba ang nakaluklok ngayon sa trono ng aking buhay, kalimitan ay tayo pa din. Kaya makomfort po tayo ng katotohanan na ito, na meron tayong hari ng mga hari na tinawag po ng author bilang ano? Perfect, eternal, sovereign, gracious. Perfecto po na hari ng mga hari. Kaya nga po, laging pinapaalala sa atin, kung si Kristo ay kinikilala mong iyong tagapagligtas, dapat siya ay Panginoon din ng iyong buhay. Minsan gusto natin si Kristong tagapagligtas, pero ang nakaupo sa trono ng ating buhay, ang ating pong isinasa pamuhay ay hindi ang kanyang salita, kundi ang ating pa din pong sariling mga pananaw, ang ating sariling pita ng laman, ang ating pong sarili ang nangunguna. Kaya nga po, maraming problema ang ating buhay. Minsan sinisisi natin kung kanin-kanino, pero ito naging problema dahil tayo po ang nangunguna, imbes na si Kristo ang paghariin natin sa ating buhay. Kasi Jesus po is not just a Savior, He is also a King. Siya po ay Diyos. Ayon sa Philippians 2:9-11, si Jesus po ang pinakapuno o pinakamataas na hari ng mga hari. Kaya siya po is superior over the angels. Verse 10-12. Ano pong sabi ng verse 10-12? And you, Lord, laid the foundation of the earth in the beginning, and the heavens are the work of your hands. They will perish, but you remain. They will all wear out like a garment. Verse 12, like a robe, you will roll them up. Like a garment, they will be changed. But you are the same, and your years will have no end. Hindi lamang po si Kristo ay mataas sa mga anghel dahil siya ay anak ng Diyos, at dahil siya ay hari ng mga hari, kundi dahil siya po ay tagapaglikha, manlilikha. Yung permanency of Him as the Creator. Galing po yan sa Psalm 102 verse 25-27. No? Meron tayong mababasa sa Genesis 1:26, sabi doon, let us create. Papansin niyo po doon, lumikha ang Diyos, pero sabi niya, us. Plurality. Ibig sabihin, bahagi ng us na yon ay ang Panginoong Jesus. Yung iba po, tinitwist ito no? Sabi nila, yung sinabi ng Diyos doon na, let us make man, us, di ba? Sabi doon, yung us daw yon, yung Diyos, humingi siya ng tulong sa mga anghel upang lumikha. Pero hindi po pa pwede yon. Ang mga anghel po ay hindi kapantay sa kapangyarihan ng Diyos, kaya hindi nila kayang lumikha. Remember, angels are also created beings. Dalawang kategorya lang naman meron. Yung creator and everything else is creation. Kaya sinasabi po dito, ang Panginoong Jesus ay tinatawag nating creator. Sa Trinity, pinag-aaralan po natin ito nung Friday. Sino yung nagsalita nung creation? Yung Father. Sino yung agent ng creation? Si Jesus. Ano yung power na nag-derive doon? The Holy Spirit. Kaya si Kristo po ay manlilikha. At naalala niyo po yung sinasabi ng 2 Corinthians 5:17? If anyone
is in Christ, he is a new creation. Bago natin nakilala ang Panginoong Kristo, patay tayo sa ating kasalanan. Ngunit yung nanampalataya tayo sa Kanya, binigyan tayo ng panibagong buhay, nilikha tayo bagong mga nilalang. Kaya hindi po pwede na ang mga anghel ay mas higit kaysa sa Panginoong Kristo dahil walang anghel ang may kakayanang lumikha. Si Kristo ay present at bahagi siya ng naglikha in the beginning, and nung ikaw ay naligtas, nilikha ka niya bilang bagong nilalang. At may pangako ang Panginoong Kristo. The Christian life ngayon ay napakahirap. May pangako siya. Sa pagbabalik niya, He will make all things new. Wala nang pag-iyak, wala nang takot, wala nang sakit, wala nang kamatayan. Kasi Kristo po ay supreme. Higit siya kaysa sa mga anghel. Bakit? Dahil siya po ay manlilikha po natin. At yun po yung ikatlo. At yung final po in verse 13 to 14. Anong sabi ng verse 13? And to which of the angels has he ever said, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet? 14. Are they not all ministering spirits sent out to serve for the sake of those who are to inherit salvation? Ito po yung huling puntos ng author ng Hebrews, bakit si Kristo ay mas higit kaysa sa mga anghel. Ayun po yung His privilege as the victorious conqueror. Ito yung final reason ng author to give us yung proof na si Jesus is supreme over the angel. Bakit sabi po kasi doon, sa huling bahagi, o doon sa unang verse, sabi doon, sit at my right hand, siya lamang ang may pribilehiyong umupo sa kanang bahagi ng Ama, at sabi doon, I make your enemies a footstool for your feet. Ito po'y galing sa Psalm 110 verse 1. Ito po'y quoted pa din. Ito po'y nasa konteksto pa din ni Haring David, at ito'y naganap sa Panginoong Heso Kristo. Ang promise po ng Diyos kay Haring David ay walang hanggang paghahari. At ito po ay naganap sa walang hanggang paghahari ng Panginoong Hesukristo. Ang pinaka-highlight po ng part nito is, until I make your enemies a footstool for your feet. Alam niyo po, mahirap ang buhay Kristiyano, ngunit, sabi po diyan, tagumpay na tayo. Ang hirap ng buhay Kristiyano ngayon. Pero sabi diyan, Panginoong Kristo ay nakalukluk na at tagumpay na po tayo. At sa kanyang pagbabalik, tatapakan niya lang po si Satan. Magiging tapakan lamang ng kanyang paa. Alam niyo yung mga anghel po, napakamakapangyarihang mga nilalang ito. Pero tandaan natin, sila po ay tagapaglingkod lang ng Diyos. At sila ay pinapadala sa atin ng Panginoon ng may mga pagkakataon upang ano? Upang tayo po ay tulungan sa ating buhay pananampalataya. Alam niyo, may false belief eh. Dati, ito yung false teaching na nasalo natin dati. Yung anghel, pwede mong utusan. Kasi servant mo yan. Hindi po, servant sila ng Diyos. Anong iutos ng Diyos sa kanila para sa atin, yun yung magaganap. Kaya nasa pribileyo ang Panginoong Kristo bilang conqueror. At anong sabi ng Romans 8:37 sa mga Kristiyano? We are more than conquerors. Yes, there will be times, may mga pagkakataon, na pakiramdam mo talunan ka. Kasi paulit-ulit yung kasalanan na nahuhulog ka. Kasi parang naaawa ka sa sarili mo, sa sitwasyon mo. Parang talunan ka ngayon sa iyong buhay Kristiyano. Pero kung hahayaan mo yung mindset na yan, paniniwalaan mo, ay talagang gagapiin ka ng kaaway. Dapat matandaan natin sa lahat ng struggles ng ating buhay Kristiyano, ang ending nito ay mananagumpay tayo. At hindi lang mananagumpay. Ang sabi ng 2 Timothy 2:12, we will rule and reign with Christ. Kasama po natin siya bilang mananagumpay
na tayo po ay we will rule and reign with Christ. And this is the encouragement na makukuha po natin dito. Sinabi po diyan ng author ng Hebrews na mataas siya kaysa sa mga anghel at may pribileyo po siya bilang conqueror, and therefore, lahat ng na kay Christ, Romans 8:37, ay mga mananagumpay. Kaya nakakalungkot po, no? Dati, ignorante tayo. Sorry to mention, pero naalala ko ang pinaka-naalala ko lagi dito, si Ate Anet. Lagi ko kayo naaalala dito eh. Pag talaga namang piyesta nun, pag may karakol, hindi, wag po ikahiya dahil si Kristo na yung ating Panginoon ngayon. At yung iba din dito, siguro, yung mga taga-Cagayan, pag karakol, talagang galak, masayang-masaya yung mga tao. Ano nung ginagawa? Sinasayaw yung anghel. Kita niyo po yung ignorance na yon na ginawa ng demonyo, ng kaaway, upang bulagin ang mata ng mga nasa sanlibutan. Galak na galak sila, pila-pila, di ba? Pinoprosesyon, sinasayaw. Ang dulo nun ay kamatayan. Ang dulo noon ay walang hanggang puot ng Diyos. Kaya relevant pa din yung Hebrew sa atin ngayon eh. Kasi hanggang ngayon, nakikita natin sa community natin, hindi lang mga anghel nga eh. Even Bible characters, di ba? Si Maria, sinasamba. Si Pedro, sinasamba. Sino-sinong mga Diyos-Diyosan. Kada bayan sa Pilipinas. Ito yung nakakalungkot eh. Mga kapatid, bilang mga Kristiyano, na kinikilala natin yung supremacy ni Christ, pag-isipan niyo po ito, kada bayan, kada barangay may patron na sinasamba nila, na wala silang kaalam-alam, na sila'y tungo sa kapahamakan. And you have the gospel. Yung Diyos natin na kinikilala natin ngayon as supreme, si Kristo, ay ang Panginoon mo. And you are in that community na maraming taong mapapahamak, na sumasamba po sa anghel at sa mga Diyos-Diyosan. Pag-isipan niyo po yan ngayon. Meron tayong mga mahal sa buhay, kaibigan, na nasa bulag na pagsamba sa mga anghel at sa mga Diyos-Diyosan. At ikaw, kilala mo si Kristo, anak ka ng Diyos, dahil kay Kristo, dahil sa pamamagitan ng Kristo na anak ng Diyos, ikaw ay manlilingkod ng hari ng mga hari. Ikaw ay bagong nilalang kay Kristo at ikaw ay mananagumpay. Ano ngayon ang gagawin mo? Sabi po sa ating challenge, is let us worship Christ alone with wholehearted devotion, recognizing His supreme proclamation as the Son of God, His supreme preeminence as the King of Kings, His supreme permanency as the Almighty Creator, and the supreme privilege as a victorious conqueror, far above all angels. Kung kinikilala mo si Kristo, ikaw ngayon ay anak ng Diyos, ikaw ngayon ay lingkod niya, ikaw ngayon ay mananagumpay, ikaw ngayon ay bagong nilalang sa Kanya. Anong application natin ngayon? Buksan niyo po inyong Bible, and I would like to share this to you. Hindi to part ng aking preaching. Pero providentially, the Lord has reminded me this. Itong bagay pong ito. Lahat po ng may Bible, open your Bible in Matthew 28:18 to 20. Matthew 28:18 to 20. Mateo 28:18 hanggang 20. Ano pong sabi ng verse 18? And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Sabay-sabay po tayo, verse 19. Go! Isa pa po. Ready, set, go! Go! $20. Once more, verse 19. Once more, verse 19, go.
Once more po, verse 19, go. Ngayon po, bilang anak ng Diyos, bilang bagong nilalang kay Kristo, bilang lingkod ng hari ng mga hari, at bilang mananagumpay kay Kristo, what is your standing order according to the verse na ating binasa in verse 19 to 20? Taas ang kamay nagsasabing go. Baba na po. Taas po ang kamay na nagsasabing baptizing them. Wala, baba na po. Taas po ang kamay na nagsasabing to teach them all that I have commanded you. Taas ang kamay. Yung nagsasabi naman po na teach them to observe. Taas ang kamay. In the rest, ano pong sagot nyo? Hindi sure. Alam nyo anong standing order natin? It is not go, it is not baptize, it is not teach, it is not train them. Your standing order as a son of God, as a new creation in Christ, as a servant of the King, and as a conqueror in Christ, yung standing order mo is to make disciples. Lahat yung mga nabanggit na pinataas ko yung kamay nyo ay mga participle lamang. But the standing order doon, yung pinaka-verb talaga doon, is to make disciples. Everything else na nabanggit is yung paano natin gagawin yung make disciples. Ngayon po ang tanong, who is your disciple? Unahin ko na po, mga elders. Mga elders natin. Kayo po unang tatanungin ko. And then susunod ko na din yung mga leaders natin. Who is your disciple? And when I say disciple, sino yung pinagpapray mo araw-araw na siya ay manatili sa pananampalataya, maging matibay, lumago sa pananampalataya? Sino yon? Sino yung iyong tinuturuan? Nag-aaral ka para ituro mo sa kanya yung mga bagay na dapat niyang matutunan na itinuro din sa'yo on a daily basis. Dailiness yung sinasabi ko po, yung dailiness ng discipleship. Sino po yung iyong pina-follow up every Sunday? O magsi-church na tayo, ha? Sino yun? Sino yung hinihila mo during fellowship? Punta tayo fellowship. Attend tayo Bible studies. Sino yung hinihila mo? Tara, hahayo tayo. Sino yun? Ito po yung alarming. In 2050, ang buong mundo ay posibleng masakop na ng mga Muslims. Ayon po ito sa mga data at pag-aaral. Why? Because the Muslims, mabilis silang makagawa ng disciples. Sa paanong paraan? Biologically. Asawa ng asawa, dumadami sila. And Christians, maraming pagkakataon na, maraming years na ang ating church that we have failed Christ. Dahil ang standing order natin is to make disciples. Okay po na tayo part ng music team, okay po na tayo dumadalo sa discipleship, okay po na tayo nag-evangelize, pero ang standing order ng King of Kings, ang standing order ng Son of God, ang standing order ng Creator, ang standing order ng victorious conqueror natin, is to make disciples. Maraming pagkakataon po na ang church winili-wili na ni Satan. Okay na tayo. We have programs. May program tayo ng worship, may program tayo ng discipleship, may program po tayo ng evangelism. But remember, yung discipleship is not a program. It is a life-on-life process. Kagaya ni Jesus sa 12, kagaya ni Paul kay Timothy. And taas po yung kamay dito ng 50 years old pataas.
50 years old pataas. Ang tawag po sa inyo, kayo po yung Silver Brigade. Bakit Silver Brigade? Kasi may mga silver na. Marami pong nasa Silver Brigade na Kristiyano, mga matatanda sa pananampalataya, nag-decide na lang na magpahinga na lang. Pero alam nyo, kayo po ang pag-asa ng mga mas bata sa atin ngayon dito sa church. Kaya ang tanong, sino ang dinidisciple mo ngayon sa church? Tapos yung mga kabataan naman po natin, yan yung mga malalakas. Yan po yung may resources, yan yung mga may kakayanan. Where is your disciple? Kaya una kong tinanong is the elders. Ako, I realize this na may pagkukulang din talaga ako pagdating sa discipleship on my part sa leadership. Kasi invite sa inyo umattend ng discipleship, na-realize ko wala talagang a-attend sa inyo if you do not have your own disciple. Kasi kung may disciple ka, mag-aaral ka kasi magtuturo ka sa kanya. Kasi kung may disciple, bakit matamlay ang buhay Kristiyano mo ngayon? Kasi wala kang disciple, wala kang pinagpa-pray, wala kang tinuturuan, wala kang ini-invite. Ang purpose mo, kapatid, bakit ka Kristiyano? Hindi upang magbihis ng Sunday, magsamba, kumanta, magbigay. Ang standing order ni Jesus sa atin, hindi pa ako nagagalit, is to make disciples. Inahamon ko lang po kayo. Who is your disciple right now? Tanong ko sa inyo, yung mga active sa Bagong Pook, magbigay kayo sa akin ng 5 names nung tinuturoan natin sa Bagong Pook. Hindi ko na kayo pasasagutin. Pero marami sa atin, hindi nga kilala maigi yung mga inaano natin doon ginagawa natin ng gawain. Kasi wala pong life-on-life discipleship. Program lang yung nangyayari. Ito una kong na-share ito sa mga kabataan. Tapos na-share ko din to sa women's na din, kasi ito si Sister Karen nung Friday. Pero church, gising tayo. Bakit matamlay ang church? Bakit matamlay ang buhay, pananampalataya mo? We need to be revitalized sa pamamagitan ng pagsunod sa standing order ng Panginoon to make disciples. Sabihin mo po, make disciples. Ito po yung dapat na ginagawa po ng isang mananampalataya. Week after week, challenge ako ng challenge, attend tayo. And the Lord has spoken to me doon sa pamamagitan ng pagdala ko sa PCEC. Ang daming realization. Sa Philippine Council of Evangelical Churches, ang panawagan ngayon sa buong national natin, buong Pilipinas, ang panawagan sa lahat ng church, Presbyterian man yan, Methodist man yan, Presbyterian man yan, Pentecostal man yan, yung National Discipleship Campaign. Maraming churches, they are so busy na yung standing order talaga ng Panginoong Jesucristo to make disciples is being neglected. Madali nating makilala yung error Madali natin makikilala yung error. Pero yung mga gawa ni Satan sa ating buhay na tayo po ay ginagawang busy sa ating personal life, o maging ginagawang busy tayo sa ministry, yan ang ginagawa ng kaaway ngayon. Kaya ang tanong ko ngayon, hindi lang sa inyo, sa akin mismo, sa mga members, sa mga leaders, if you are a Christian, who is your disciple? Where is your disciple? Pag sinabi kong disciple, ito yung araw-araw nating inaalagaan na mananampalataya. Yung going, participle lang yon. Yung teaching, participle lang yon. Yung baptizing them, participle lang yon. The main thing is to make disciples. Ito nga, sinare ko to kay Sister Debbie. Medyo overtime lang tayo konti, pero pour out ko na yung heart ko po. Sinare ko to kay Sister Debbie. Di ba magandang vision na yung mga kabataan sa Bagong Pook? One day, makita natin na sila na mismo yung nag-a-assist na sa youth camp. Hindi ba maganda na yung mga post nila, hindi na worldly, hindi na bastos, kundi mga verses na sa Bible? Hindi ba na magandang makita na talagang merong youth movement doon sa Bagong Pook, not just a program every Sunday? Paano mangyayari yon? If merong magdi-disciple sa kanila. If may mag-i-invest ng buhay. Mga kapatid, Christian Word Center, tama na po. Tama na po yung tradisyonal na ginagawa natin, na dadalo ng Sunday.
walang pakialam sa discipleship. No? Gagawa po tayo ng ministry, pero walang connection sa mga taong miniministera natin. Where is your disciple? Gusto mo ma-revitalize ang Christian life mo? Gusto mong bumalik yung init, yung pag-ibig, yung passion? Where's your disciple? Kaya ka nandito is not just to listen, and then uwi ka na buong buhay, yung regular na trabaho ng whole week. Hindi po yan ang plano ng Diyos sa iyo. Ang plano ng Diyos sa iyo is for you to multiply. Sabi ni Paul kay Timothy, entrust to faithful men. Kung ano man yung tinuro ko sa iyo, ituro mo din sa iba. I-entrust mo din sa iba. At wag niyo pong sasabihin, hindi, trabaho ni pastor yan eh. Hindi po. Ano sabi ng 1 Peter 2:9? You are a royal priesthood. Lahat tayo ay tinawag to make disciples. I'm talking to the elders sa church na ito, hindi po yung elder na leadership. Yung mga may edad. Nagkulang po tayo, aminin natin. Yung mga leaders, nagkulang po tayo. Even members, nagkulang po tayo. We need to go back dun sa sinasabi ni Jesus na make disciples. Invest your life to someone. Kung hindi mo kaya ng 3, ng 5, just one. Isa lang. Isa lang. Dapat meron kang dinidisciple. Para yung ating pong, alam nyo, kapag ang tao may purpose, may meaning yung buhay niya eh. Kaya kung ikaw yung tipo ng Christian ngayon na parang yung Christian life mo is matamlay, yung Christian life mo is routine na lang, I challenge you to make disciples. Paano nyo gagawin yan? Kung gusto mo mag-respond sa call na ito, I challenge you, dalo ka ng Friday. Pag-usapan po natin doon. Huwag po nating ipagmatigas ang puso, huwag isara ang ating tenga. Pakinggan po natin yung sinasabi ng Panginoon ngayon. Napakasimple po ng challenge. Make disciples. If you are a child of God, if you are a new creation in Christ, if you are a conqueror in Christ, if you are in Christ, yun lang po yung paalala ko sa inyo. Make disciples. At habang tayo po ngayon ay mananalangin, isama niyo po sa inyong prayer, Lord, lead me to the person na i-disciple ko. Or, ito naman yung isang bahagi nito, lead me to the person na magpapa-disciple ako. Whether bago ka sa pananampalataya, whether season ka na sa pananampalataya, whether you're a worker, whether you are a leader sa church, we all need someone to disciple us, and we need someone to disciple. Yan lang po, church, ang gusto kong ma-instill sa inyo sa preaching na ito. If Christ is supreme in your life, you will make disciples. Tayo po lahat ay tumayo. And awit po muna tayo ng isang response hymn sa Panginoon.
but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and of grace. His name is exalted far above the earth. His name is high above the heavens. His name is exalted far above the earth. Give glory and honor and praise them through His name. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus is worthy of glory, is worthy of honor, is worthy of power and of grace. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus is worthy of glory, is worthy of honor, is worthy of power and of praise. Before we pray, mga kapatid, maintindihan niyo po yung motive ko. Hindi po ako nag-campaign for discipleship for numerical number para dumami po tayo. What I am after is yung biblical faithfulness sa calling ng bawat isa sa atin. Kung sawa ka na attend lang ng Sunday, kung parang pagod ka na at empty sa iyong pag-ministry, which are all good naman po yan, yung void na kailangan nating i-fill sa ating Christian life right now is yung purpose of making disciples. Kaya imagine yung church natin, if lahat tayo ngayon ay tutugon sa campaign na ito to make disciples. Imagine ano yung magiging church natin kung maging faithful tayo sa discipleship. Kung mag-i-invest tayo ng ating life on another person na gagawin nating disciple. Imagine nyo lang po, unang-una, anong magiging effect yan sa iyong Christian life? Pangalawa, anong magiging effect yan sa church? Alam nyo, minsan ang kaaway pinag-uuntog-untog po tayo, nawawala yung love. Nakikita natin yung fault ng isa't isa. Why? Because we are not busy with the purpose of making disciples. I think even relationships will be restored. Yung personal Christian life natin will be revitalized. Kaya church, please samahan niyo po ako dito. Samahan niyo po ako sa adhikain na ito, sa campaign na ito. Be a disciple of Christ and let us make disciples for the glory of God and for our joy. Tayo po'y manalangin. Let us pray. Dear Heavenly Father, tinataas po namin ang aming iglesia sa iyo sa pagkakataon po ito. Nagpapasalamat po kami sa patuloy po na iyong pangungusap.
at sa pagpapaalala ng aming layunin, Panginoon, na luwalhatiin ka. A lot of times, Panginoon, kami naging busy with so many, Panginoon, na mga gawain na hindi naman masama, ngunit hindi po ito yung pinakadapat naming priority. Kami din po ang may kasalanan kung bakit po nagkaroon ng pananamlay sa aming buhay pananampalataya dahil nakaligtaan po namin yung purpose po namin bilang mananampalataya. Not just to attend church, not just to give, not just to sing hymns, not just to volunteer sa mga good works, pero yung talagang focus talaga dapat namin, Panginoon, is for us to make disciples. Na magpaabala kami sa aming buhay, magbigay po kami ng aming buhay, maging intentional po kami, yung dailiness ng discipleship ay dapat po namin ginagampanan. Kaya Lord, sa oras na ito, kaakibat po ng aming paghingi ng tawad sa aming mga pagkukulang, ay hiningi din po namin ang inyong direction, ang inyong clear direction. Sino po ang aking lalapitan so that I can voluntarily give myself as a disciple. And also, Panginoon, sino po yung aking ididisipulo para po sa iyong kaluwalhatian. And Lord, I pray, Panginoon, na ito pong paumpisa na paghahayag ng adhikain na ito ay hindi din po ito ang maging katapusan. Gumamit ka, Panginoon, dito sa iglesia ng mga tao na lalakad po sa panawagan na ito at magiging halimbawa at kalakasan ng bawat isa sa amin. Tinataas ko, Panginoon, unang-una ang liderato ng iglesia pong ito, na ang bawat isa, Panginoon, ay hindi lamang po magkaroon ng tungkulin, kundi maging mahalimbawa din, Panginoon, kung papaano yung sinasabi po ninyo to make disciples. I pray, Panginoon, O God, na ang mga bagay na ito na aming pinaplano ng ayon sa iyong kalooban ay maganap, Panginoon, sa iyong biyaya, sa iyong kapangyarihan. We continue to pray for Christian Word Center, Panginoon. We pray for revival, Panginoon. Not numerical growth, Panginoon, but healing and fruitfulness, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa iglesia po na iyong binili ng iyong banal na dugo na amin pong ipagsusulit po sa iyo sa iyong muling pagbabalik. Lord, I pray right now na itong desire na ito, itong passion na ito ay sumaamin sa puso at isip ng bawat isa by the power of the Holy Spirit. Salamat, Panginoon. Alam po namin, O Diyos, na nangusap ka sa iyong bayan, kaya kami, Panginoon, ay tumutugon ng meron pong pag-ibig, tumutugon, Panginoon, ng meron pong pag-asa, tanging sa ngalan lamang ng aming pong Panginoon ng Panginoon, in the name of our Lord Jesus Christ, to you be all the glory, honor, and praise. At ang iglesia ng Diyos sabay-sabay na magsasabi ng Amen. Amen. Praise God. Makakaupo na po ang bawat isa. Ay, sorry po. Tayo po parang muli po tayo dahil tayo po ay awit ng isang himnaryo para po sa ating pagkakaloob. And then, giving po tayo. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko. Nangangamba, basta't ikaw ay kasama, panatag na kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging lahat.
Dako po tayo sa ating pagkakaloob, tayo po ay manalangin. God, pinupuri ka namin, dinadakilangan namin Panginoon at pinapasalamatan ka namin Panginoon sa umagang ito. Maraming salamat po Panginoon sa pag-provide ng aming mga pangangailangan Panginoon, pang material, pinansyal at kagalingan man ito Panginoon. Maraming salamat Panginoon sa kaligtasan Panginoon na pinagkaloob mo sa iyong mga anak Panginoon. At bilang pagbabalik na aming pasalamat, tanggapin mo po Panginoon ang aming mga pagkakaloob. Nawa ito, Lord God, maging kagamit-gamit sa iyong paanan at maging resulta rin ng Panginoon sa ikalalago, Lord God, ng aming mga pananampalataya. Yun ang, Lord God, ang aming samot dalangin. Sumatabi sa pangalan ni Jesus. Amen. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa aking laging lang. Pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa aking laging lang. Pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. For our announcement, mamayang hapon po ay meron tayong gawain sa Bagong Pook. Magkita-kita po tayo dito ng 4 p.m. mamayang hapon po. And also, may gawain po ang women's this coming June 21. Sabado po ito. Dito po sa ating worship center. Yung pong discipline of contentment. 18 years old above po. We invite po na dumalo sa ating women's fellowship. Also po, every Friday, meron tayong discipleship class. Baguhin po natin yung paradigm. This is only the class. Meron po tayong klase na ginaganap sa pagtuturo every Friday ng gabi po dito. And since magkakaroon po tayo ng mga gagawin when it comes to discipleship, I invite especially the leaders, elders, leaders, na dumalo po tayo ng Friday night discipleship at prayer meeting po, no? This Friday na dadating kasi may mga ilang bagay po tayong sasaayos gagawin sa ating pong iglesia, no? Discipleship class every Friday. Doon po, puro pagtuturo lang naman po doon. Pero hindi natin siya tignan na dapat na yun na yung discipleship. Kasi discipleship po ay tuloy-tuloy ito na araw-araw na gawain sa buhay ng mananampalataya. Kaya doon naman po yung pagtuturo, paano po natin siya gagawin. Siguro yun po lang talaga yung gusto kong maiwan ngayon sa ating palaala. Hindi ko po tinatanong ano ang ministry mo sa church. Hindi ko tinatanong ngayon kung ano yung availability mo sa gawain. Ang tanong po ngayon is, sino talaga yung disciple mo? Sino yung iyong pinagtutuunan ngayon as a disciple? The rest na ginagawa natin sa church ay yung ating mga extra na lang ito na panawagan. Kung sa pag-awit, sa pag-a-usher. Pero yung pong mismong disciple na bina-Bible study mo, tinuturuan mo, pinagpa-pray mo, pina-follow up mo para sa mga gawain, yun yung ibig ko pong sabihin. Until such time na yung pong disciple mong yun ay kaya na ding mag-disciple ng iba. Dapat supposed to be, yun yung buhay ng isang Kristiyano. Itong lahat ng ginagawa natin ito ay magiging religious lamang if wala po yung purpose na iyon, yung discipleship na iyon.
Kasi pansinin niyo po, ewan ko kung nararamdaman ninyo, lalo na sa matatagal na mananampalataya, linggo na naman, bibihis, sisimba, no? Tapos isang linggo na lang ulit na yung buhay natin ay walang purpose na bilang mananampalataya. Tatrabaho, hindi masama magtrabaho, hindi masama na tayo maging busy sa tahanan, pero ang masama kung wala yung layunin ng pagdidisipulo sa buhay po ng bawat isa sa atin. At yun yung paigtingin natin, na palalakasin natin yung isa't isa. Maya't maya po siguro kung ngayon magtatanong, kamusta yung disciple mo, sino yung disciple mo, at ako din naman, tanungin nyo po, bilang paalaala. Especially the Silver Brigade, Ate Tess, ano po, maraming mga Silver Brigade dito, si Ate Selma, hindi po kayo, hindi kayo, kumbaga, exempted. At hindi din po titawag na graduate. Kayo pong kailangan ko nga din ngayon nakausapin paano natin gagawin po ito. No? And then yung mga youth, umanda tayo kasi talagang merong tayong gagawin intently, purposefully. Sige po. Ayan, mga women's, ngayon meron kayong isi-share sa inyo siguro ni Sister Karen this coming Sunday. Para hindi yung parang women's na naman, sasamba na naman, parang feeling natin nakakaganap na tayo. No? Tandaan natin, may standing order. Merong pong buhay na ipagsusulit tayo sa Panginoon. And yun yung tatanungin niya tayo. No? Yung making disciples, yun po yung mahalaga. Sige po, tayong lahat ay tumayo para po sa ating confession ng ating pananampalataya. And as we confess this, maalala po natin, hindi lamang natin to pinaniniwalaan, isinasa pamuhay po natin. Again, paano? By making disciples. Basahin po natin, atin pong i-confess ang ating confession of faith. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell. The third day, He rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Atin pong itaas ang ating kamay for our benediction. Sumainyo nawa ang Espiritu ng Diyos, ang pag-ibig, kapayapaan, pagpapala, at layunin ni Kristo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Let us sing our doxology. To God be the glory. Great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who lived His life unatonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. For God, to the Father, to Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. O perfect redemption, the purchase of love, to every believer, a promise of God. Offender who truly believes, the moment from Jesus, the pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. For God, to the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Great things
tayo maghiwa-hiwalay, I request na maupo po muna lahat. And then yung mga fathers remain standing. Dahil ngayon po ay Father's Day, hiningi ko po kay Pastor Boy to pray for the fathers po. Tayo na lang po yung